Thank you for joining. Kay Brother Randy Ton Rigor, Grace Morning po. Kabiyaya mo, Pastor Gadi, at sa lahat ng mga kapatiran. Also with us, Sister Bing Jane Collado, Grace Morning. Salamat po ng marami at tunay pong kaming nagagalak na kayo po ay nakikibahagi po sa ganitong uri ng gawain. Okay, tatawagan na po natin ang ating gwapong speaker ngayong umaga. Okay, from the Bible Believers Baptist Church dyan po sa Mega Manila. At sasamahan tayo dito sa Mindanao upang sa gayon ihatid po ang salita ng Diyos. So Grace Morning, Evangelist Bob Colardo. Amen. Good morning po. Good morning, Pastor Gadi, at sa lahat po ng mga nakikinig. Ay magandang umaga po sa lahat. Amen. So magandang umaga din po, Evangelist, sa inyo dyan at sa lahat po ng mga kapatiran dyan po sa The Bible Believers Baptist Church. Kami po ay nalulugod na minsan pa ay makakasama po namin kayo at syempre higit sa lahat kami po ay matututo at mapagpapala ng mga salita po na inyo pong ibabahagi sa amin sa umagang ito. Okay, Evangelist, binibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon. Meron pa po tayong mahaba-habang oras upang namnamin at na ma-enjoy po ang salitahan ng Diyos. Okay, so salamat po, Pastor Gadi, sa pagkakataong ito na muli ay narito po tayo at isang napakalaking pribileyo po ito, especially po sa akin po na nabibigyan ako ng pagkakataon na makapag-share po ng pangangaral ng salita ng Panginoon every Tuesday, bagamat may mga 2 Tuesday ata na ako ay nawala. At talagang medyo marami po tayong ginagawa ngayon. At aside po doon sa construction sa aming likod ay may mga piniprepare po ako mga lessons at ginagawa ko po itong booklet. So kaya talagang medyo talagang busy po bagamat panahon ng pandemic ay sinasamantala ko naman na habang nasa bahay lamang ay gumagawa tayo ng mga lessons para ito po ay maging kagamit-gamit sa ministry ng ating Panginoon. Amen. So muli ako po ay nagpapaabot, Pastor Gadi, ng pasasalamat at sa lahat po ng masugid pong tagapakinig po nitong Grace Morning po with Pastor Gadi ay magandang umaga po sa inyong lahat. At ang aking encouragement pauna ay patuloy kayong makinig po dito po sa programang ito, dito sa programang ito na Grace Morning with Pastor Gadi. At alam ko, naniniwala ko na malaki pong pagpapala po ang ating pong makukuha. Ito po yung panggagalingan ng ating kalakasan. So ngayong umaga po ay napakaganda po ng mensahe po. At ito po ay, kung di ako nagkakamali, medyo natatakpan po ng 20, dito sa aking ay, tinan ko muna po kung anong year po yan 2016, Evangelist. 2016, yan. Ito po ay na-preach ko, no? Nakatakip kasi sandali po ay bababa ko muna itong yan. Okay. So, 2016, ito po yung unang na-preach ko po ito. Actually, na-preach ko na to sa Lipa, Remind Me of the Cross. At hindi ko alam kung saan ko pa ito na-preach sa ibang church. At kagabi ay niisip ko, nangako ko kay Pastor Gadi dito sa programang ito na yung Unveiling Repentance, but hindi pa siya talaga naka-ready, no? Kaya ito po yung naisip ko at ito yung impression na ibinigay ng Panginoon sa puso ko na ituro ngayong umaga, no? Sapagkat napakalaga po ito no? Na sa tuwi na ay anuman ang dumating sa ating buhay ay ma-remind tayo dito sa ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi sa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved,
It is the power of God. Tayo po ay manalangin po saglit. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat po, Panginoon, sa mapagpalang umagang ito. At inihiling ko, Panginoon, ang inyong gabay at patuloy, Panginoon, na ang inyong mga salita ngayong umaga ay patuloy pong mag-remind sa amin sa ginawa ninyo sa aming buhay, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga muli po naming sasariwain. Ano ba yung ginawa ninyo sa aming kaligtasan, Panginoon? At dalayan ko po ngayong umaga na ito po ay maging isang patuloy na inspirasyon. Ito po ang patuloy na mag-motivate sa amin na maglingkod sa inyo, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, muli po, magandang umaga po. I-stop share ko muna po itong aking PowerPoint dahil meron po akong isi-share po na kanta po na ang pamagat po ay Remind Me of the Cross. So, kaya stop share ko muna itong PowerPoint ko. Yan. At magsishare po ako ng kanta po na po. Okay. Play nyo na po. Okay, ipi-play ko na po mga minamahal. Ito po yung bigay sa akin ng idea kung bakit nagawa po yung mensahe dahil dito sa kanta na to. Remind Me of the Cross. So, ipi-play ko na po at panoorin natin at pakinggan po. Napakagandang awit. I remember the moment. Dali po I can take you to the place where every burden was lifted, every sin washed away. But as time passes by, Lord, if ever I fail to remember the price that you paid, remind me of the thorns you wore as a crown, the stripes that you bore, and the blood flowing down, the nails and the weight of my sin. Should a day ever come when I forget what real love cost, remind me of the cross. Amen. Amen. Thank you, Lord. When I think of your mercy, how you love someone like me, I'm amazed by your goodness, and it brings me to my knees. But if life takes its toll and it's not well with my soul, then Lord, take me back to Calvary. Remind me of the thorns you wore as a crown, the stripes that you bore, and the blood flowing down, the nails and the weight of my sin. Should a day ever come when I forget what real love costs, remind me of the cross. When the Son of Man, the spotless Lamb, Suffered and died, remind me of the thorns you wore as a crown, the stripes that you bore, and the blood flowing down, the nails and the weight of my sin. Should a day ever come when I forget what real love
Amen. Amen. Remind me of the cross. Nung napakinggan ko yan, ay yan po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para gawin ko yung mensahe na remind me of the cross. No? Kaya sabi sa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi sa 1 Corinthians 1:23, 1 Corinthians chapter 1 verse 23, babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 23. Napakaganda po ito eh. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, says here in verse 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. And then sabi sa Galatians chapter 6 verse number 4, Galatians chapter 6 and verse number 4, Galatians chapter 6 and verse number 14. Galatians chapter 6 verse number 14. But God forbid that I should glory, save in the cross of the Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. So ngayong umaga po ay sa panahon po, ngayong panahon ng pandemic, at actually po dito po sa panahong ito ay medyo nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Marami na pong namamatay, nawawala dahil po dito sa COVID, no? At dito lang sa amin dito sa Luzon ay kung di ako nagkakamali, no, may mga 5 na pong pastor ang namamatay na po, no? Dahil po sa COVID, at yung iba doon ay talagang a dear friend of mine talaga, no? Kaibigan po talaga. At talagang ito po ay nagkakaroon ng discouragement, sorrow sa ating buhay, dagdagan pa ng mga problema sa mga pangangailangan, at dagdagan pa ng problema sa mga sirkumstansya ng ating buhay, at kasama na rin yung pamilya, kasama na rin yung paligid, etc. etc. Napakaganda po sa ganitong panahon na to na may kalungkutan, may takot, may kahirapan, may discouragement, may mga problema. Napakaganda po ngayong umaga po o sa tuwi-tuwi na po sa ating buhay na palagi tayong ma-remind sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So, remind me of the cross. Kapag ka po nire-remind natin ang ating sarili sa krus ng Kalbaryo, doon sa ginawa ng ating Panginoon, ano ang i-create nito sa ating puso at sa ating kaisipan? Every time na tayo po ay nare-remind doon sa ginawa ng ating Panginoon. Number 1, okay, it will lead you to think of the awfulness of sin. Every time na tayo po ay nare-remind sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay mag-lead sa atin, magbibigay sa atin ng kaisipan na ito yung ginawa ng kasalanan sa buhay natin. Okay? Every time we being reminded of the cross, it will lead you to think of the horrible effect of sin, the awfulness of sin. Okay? Sabi sa Genesis chapter 3, hindi na po natin bubuksan. Kung kayo po ay nagno-note na lang po ngayong umaga, paradise was lost because of sin. Napakaganda po ng kalagayan ng tao. When God created man, hindi po niya kinreate ang tao para mag-suffer. Hindi po design ng Diyos na ang tao po ay nung kinreate niya po si Adam and Eve, ay kailangan niyang magpakahirap para mabuhay. Hindi po eh. Napakaganda po ng environment. It was a literal paradise. And yet, because of sin, paradise was lost. Amen? Ang sabi sa Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Yan po yung naging bunga ng kasalanan.
Romans chapter 5. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 5, verse number 12. Romans chapter 5 and verse number 12. Every time na tayo po ay nare-remind po sa cross, ito po ay magbibigay sa atin ng kaisipan patungkol sa epekto ng kasalanan ng tao. Ang sabi sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Yan po eh. Okay? Another thing po ay sin separate man from God. Okay? Ang kasalanan po, ang bunga nito ay napahiwalay ang tao sa Diyos. Ang sabi sa Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59 po. Okay? Sabi po sa Isaiah chapter 59 and verse number 2. Ito po yung the horrible effect, the awfulness of sin. Ang sabi sa Isaiah chapter 59 verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ito po yung epekto. Ito po yung resulta ng kasalanan sa tao. Paradise was lost. The wages of sin is death. Sin separate man from God. Sin confuses man's guidance system. Dahil po sa kasalanan, ang tao po confused po, hindi niya alam anong kanyang gagawin. Wala po siya sa tamang daan. Wala po siya sa tamang direksyon na nais ng Panginoon na kanyang daanan, sapagkat na-confuse po ang tao eh. Ang sabi sa Isaiah chapter 53, Isaiah chapter 53 and verse number 6, says in Isaiah chapter 53 and verse number 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ito po yung naging resulta ng kasalanan. Sin dooms our soul. Dahil po sa kasalanan, ang tao po ay mapapahamak sa tinatawag na impyerno, at pagdating po sa Great White Throne Judgment, ibubulid ang tao sa lugar ng dagat-dagatang apoy, the lake of fire, at ang tao doon ay magdurusa, tormented day and night, forever and forever. Kaya every time po na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of the awfulness, the horrible effect of sin. Every time na ma-remind tayo sa cross, maalala mo, yan ang dahilan kung bakit po napako ang ating Panginoon sa cross. Because of our sin. Okay? Another thing, sin brought Christ on the cross. 1 Corinthians chapter 15, verse number 3. 1 Corinthians chapter 15, verse number 3. Ito po yung sa gospel po, mga minamahal. Sabi sa verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. So mga minamahal, ito po yung dahilan kung bakit po napako ang ating Panginoon. Sin both brought Christ on the cross. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 and verse number 24. Sabi sa 1 Peter chapter 2 and verse number 24, who is own self bear our sins. Dala-dala niya eh. Dinala niya po yung, binata po niya yung kasalanan eh. Bear our sins in His own body on the cross. Okay? On the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Ulitin ko po, who His own self bear our sins in His own body on the tree. It's on the cross. Okay? That we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed.
So, every time na tayo po ay nare-remind sa cross, ito po ay magdadala sa ating kaisipan. Ito yung dahilan ng kasalanan. Napakong ating Panginoon. Okay? At maalala natin, ano ba yung naging horrible, ano ba yung naging nakakarimarim na epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Paradise was lost. The wages of sin is death. Sin separate man from God. Sin confuses man's guidance system. Sin dooms our soul. Yung kaluluwa natin ay mapapahamak. And sin brought Christ on the cross. Okay? Number 2, every time na tayo po ay nare-remind sa cross. Number 2, it will lead you to think of Christ's death on the cross as one of absolute torture. Every time nare-remind po tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung magbibigay sa atin ng kaisipan na yung kamatayan ng ating Panginoon ay hindi po napakadali. Ito po ay isang talagang talagang absolute torture. Tingnan po natin sa Bible yung mga kaganapan ng ating Panginoon po ay ginagawa po niya yung sakripisyo po para sa kasalanan ng sangkatauhan. Matthew chapter 27 verse 26. Isa-isayin natin yung mga karanasan ng ating Panginoon. Okay, na naghatid po sa kanya sa krus ng Kalbaryo hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Matthew chapter 27 verse 26. Basahin po natin po ito, mga minamahal. Sabi sa Matthew chapter 27 verse number 26. Then released he Barabbas unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Siya po ay pinalo, hinampas, beaten. Okay? Ano pa po? Spit upon, dinuraan. Ito po yung mga naranasan ng ating Panginoon eh. Bird plucked from his face. We don't have enough time dahil mahaba po itong aking mensahe. Kung kayo po ay nagno-note, ay isulat nyo lang po ninyo ito. Ito po yung mga kaganapan doon sa paghantong sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tinuya po siya. Ininsulto. Okay? Ano pa po? Stripped naked. Matthew chapter 27. Maganda basahin po natin po ito eh. Matthew chapter 27 verse 35. Matthew 27 verse number 35. And they crucified him and parted his garments, casting lots that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Ang ating Panginoon po ay hinubaran. Okay? Kaya nga po doon sa Hebrews chapter 12, sabi ito, despising the shame. Okay? Nilantad po ang ating Panginoon sa isang kalagayang nakakahiya. Okay? Yan po yung mga bagay na maglilid sa ating kaisipan. Ito po yung mga ginawa ng mga tao, karumal-dumal, no? Na torture, nailed to the cross. Pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga minamahal, every time tayo po ay nagme-meditate at nare-remind tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, it will lead you to think of Christ's death on the cross as one of absolute torture. Talagang ang ating Panginoon ay nakaranas po ng paghihirap. Okay? Ang sabi sa Hebrews chapter 12, maganda basahin po natin. Hebrews chapter 12. Okay? Hebrews chapter 12 and verse number 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pero ang isang napakaganda po, doon sa cross, while our Lord Jesus Christ was suffering in agony. Ang sabi sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy, hinarap niya po ito ng merong kagalakan sa kanyang puso.
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So mga minamahal, ito po yung maglilid po sa ating kaisipan kapag ka po naalala po natin yung cross. Okay? And then another thing po, pangatlo po, every time na tayo po ay nare-remind po ng cross, it will lead you to think of God's judgment upon sin. Yan po yung maglilid po sa atin. Yan po ang magbibigay sa atin ng kaisipan. No? Kapag minemeditate natin yung ginawa ng Panginoon sa krus. Magbibigay sa atin ito ng kamalayan, awareness. Magiging aware tayo. Every time na naalala natin ang cross, magiging aware tayo na ito, okay? Ito yung hatol ng Diyos. Ang kasalanan po hindi pwedeng hindi hatulan eh. Our God is a God of judgment. Isaiah chapter 30 verse number 18. Isaiah chapter 30 and verse number 18. Our God is a God of judgment. Ang ating Diyos po ay Diyos ng kahatulan. Okay? Hindi pwedeng hindi hatulan ng Diyos ang kasalanan. Ang sabi sa verse 18, okay? And therefore, will the Lord wait that He may be gracious unto you? And therefore will He be exalted that He may have mercy upon you? For the Lord is a God of judgment. Okay? Blessed are all they that wait for Him. Ang Diyos po ay Diyos po ng kahatulan. So every time po na tayo po ay nare-remind po sa cross, maalala po natin yung hatol ng Diyos sa kasalanan. Every time na ma-remind tayo sa cross, maalala natin yung horrible effect ng kasalanan. Every time na tayo po ay nare-remind sa ginawa ng ating Panginoon sa cross, maalala natin yung kahatulan ng Diyos sa kasalanan. Alam nyo, sa Genesis chapter 6, verse 5 to 7, ginudge ng Diyos ang mundong ito ng panahon ni Noah sa pagitan ng flood. Yung Sodom and Gomorrah sa Genesis chapter 19, makikita natin doon sa Genesis 19, nung ginudge ng Diyos ang wickedness ng Sodom and Gomorrah. Okay? And then, pagdating po sa second coming, 2 Thessalonians chapter 1, verse number 8. 2 Thessalonians chapter 1, verse number 8. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 1, and verse number 8. 2 Thessalonians chapter 1, verse number 8. Sabi po diyan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So mga minamahal, our God is a God of judgment. God pour out His judgment upon our sin in the person of our Lord Jesus Christ. Mga minamahal, doon sa krus ng Kalbaryo, meron pong naganap na paghahatol. May paghuhukom na naganap, hindi nyo ba alam? Ano yun? Hinatulan ng Diyos ang kasalanan ng sangkatauhan in the person of our Lord Jesus Christ. Matthew chapter 26. Tingnan po nyo. Matthew chapter 26. Isa po natin mga Bible sa Matthew chapter 26. Sabi sa Matthew chapter 26. Okay? Matthew chapter 26 and verse number 39. Ito yung pagkakataon ng ating Panginoon po ay malapit na pong ipako sa krus. Ito yung gabi na kung saan ay kasama niya yung kanyang tatlong alagad ng Panginoon, disciples niya, at para mag-pray. At dito po sa Garden of Gethsemane. And then, pasinin po natin, meron po siyang ipinapanalangin ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 39. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup, I want you to note yung word na cup. Ulitin ko po.
he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Ano itong cup na ito na ipinapanalangin ng Panginoon na sa ibang talata po ay hindi niya maranasan? Hindi po. Maraming nag-i-interpret na ito daw ay yung pinagpipray daw ng ating Panginoon ay patungkol sa kamatayan sa cross. Hindi po. Ang ating Panginoon na hindi po natatakot sa kamatayan. Actually, alam po niya na kung bakit bumaba po siya sa lupa. Para siya po ay maging offering, a sacrifice para sa kasalanan ng sangkatauhan. So ano tong cup na to? Isaiah chapter 51 verse 17. Tingnan po natin. I-parallel po natin sa mga ibang talata sa Bible para maunawaan natin ano po ba itong cup na to na ipinapanalangin ng ating Panginoon. Okay? Excuse me lang po, ano ko lang po itong laptop ko. Nalobat po. Yan. Okay. Ano po ba ito? Isaiah chapter 51 verse 17. Isaiah 51 verse number 17. Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which has drunk at the hand of the Lord. Watch. The cup of his fury, that was drunken the dregs of the cup of trembling, and wrung them out. Sa Revelation chapter 14, para lalo pong magdiin sa atin, ano ba yung cup? Okay? Revelation chapter 14, and verse number 10. Sabi sa Revelation chapter 14, and verse number 10. Okay? The same shall drink of the wine of the wrath of God, which poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So, ibig sabihin, yung pong cup na yun, yung po yung wrath ng Diyos, yung puot ng Diyos, mga minamahal, yung puot ng Diyos sa kasalanan at ang ating Panginoon when our Lord Jesus Christ was hanging on the cross of Calvary. Nung siya po ay nandoon, nakabitin po doon, nakahang po siya doon. Binuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa kasalanan ng sangkatauhan. Every time na tayo po ay mariremind po sa cross, maalala natin yung ginawa ng Diyos na binuhos ng Diyos yung kanyang galit, yung kanyang hatol sa kasalanan ng sangkatauhan in the person of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay? It will lead you to think of God's judgment upon sin. Mga minamahal, kaya nga ang isang tao na nanampalataya doon sa kasapatang ginawa ng ating Panginoon ay hindi na mahatulan pa. Bakit? Dahil hinatulan na ng Diyos ang kasalanan mo in the person of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya, ang sabi sa Romans chapter 8, verse number 1, sinasabi ng mga tao na ang isang save ay nawawala ang kaligtasan. Hindi po eh. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse number 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala ka ng condemnation pa. Bakit, mga minamahal? Yung isang taong save ay hindi na mag-aalala pa na siya po ay hahatulan pa sa kanyang kasalanan dahil hinatulan na ng Diyos ang kasalanan mo. In Thank the you, person Lord. of our Lord Jesus Christ. Kaya Amen. every time na tayo po ay nare-remind sa cross, nare-remind tayo doon sa judgment ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan at doon sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal, hinatulan ng Diyos ang kasalanan mo at kasalanan ko. Thank you, In Lord. the Salamat. person of our Amen. Lord Jesus Christ. So every time na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of God's judgment upon sin. Number 4, every time na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of God's amazing grace for us. Amen. 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 Every time na tayo po ay minemeditate natin yung ginawa ng Panginoon sa cross, ito po yung magpapaalala sa iyo. Magbibigay sa iyo ng kamalayan at kaisipan. Ano? Thank God dahil sa cross na display yung
biyaya ng Diyos. Amen? It's- Amen. It's a free gift from God. Sabi sa Romans 5:15, itong grace na to ay biyaya ng Diyos. We obtain salvation because of grace of God. Okay? Yan po yung mga talata po, no? Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, available na po ang kaligtasan ng tao. Okay? Pero ang tanong ganito bago ko ituloy yun. 2 Corinthians chapter 8, tingnan po natin. Basahin po muna natin po ito. Maganda po ito 2 Corinthians chapter 8, verse number 9. Isa sa pinaka-paborito kong verse na palagi kong binabasa. 2 Corinthians 8, okay? Verse number 9. Andi dito po yung pinaka-buod na kahulugan ng grace ng Diyos. Sabi sa verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Ano ba itong grace na to? That though He was rich, yet for your sakes, He became poor, that yet through His poverty might be rich. Hallelujah. Ang bira. Yung Panginoon nandun sa kalangitan. Could imagine yung kalangitan na isang lugar na perfect environment. Wala man lang kahit katiting na bakterya o anumang kasalanan. It's a perfect place. Pinaglilingkuran siya ng mga angels doon. And yet, iniwan po niya yon para po sa atin. Hallelujah. Ito ang tanong Sino ka? Sino ka para pag-alayan ng Diyos ng kanyang biyaya at habag? Isa-isay po natin. Anong meron po sa tao? Tayo po ay dust. Tayo lamang po ay isang alabok. Okay? Ecclesiastes chapter 12, verse number 7. Ecclesiastes chapter 12 and verse number 7. Tingnan po natin. Okay? Sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse number 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Then shall the dust return to the earth as it was. Problema ng mga tao, no? By the way po, no? Pagkatapos itong Sabado, yung susunod po na Sabado po ay meron po akong series po sa aking online Bible class tuwing Sabado. At i-expose po natin doon yung errors po ng mga Pentecostal, mga charismatic, yung faith movement. At makikita natin doon sa mga mensahe ng mga most of the Pentecostals movement ngayon, ang sentro ng kanilang mensahe ay ang tao. Ang tao po ay sa harapan ng Diyos, ikaw lamang na isang alabok lang. Isang maruming alikabok, isang maruming lupa. Kaya nga ang tanong sino ka ba para pag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay? You're just a dust. Ang sabi sa Job chapter 25, ikaw lamang na isang uod. Job chapter 25. Ano po natin? Ang tao po sa harapan ng Diyos, uod lamang sa harapan ng Diyos Job chapter 25. Sabi sa Job chapter 25 and verse number 6, how much less man that is a worm, and the son of man which is a worm. Alam niyo kung ano ka? Uod ka lang Ano ka? Isa ka lamang alabok. Okay? Worm. Ano pa ang tao? Unprofitable. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. Okay? Ito po yung kondisyon ng tao na makasalanan sa harapan ng Diyos. You're dust, you're just a worm, ikaw ay unprofitable, frail. Yan po yun Okay? Ibig sabihin ng frail, fragile, easily damaged, insubstantial, unsteady, unstable. Yan ang tao, mga minamahal Dogs. By the way, ikaw po ay dogs lamang. Okay? Sabi sa Matthew chapter 15, verse 22 to 27. Kaya ito ang tanong Ito po yung kaisipang dapat nating maisip ngayong umaga. Ako lamang pala sa harapan ng Diyos ay isang dust, isang uod, isang unprofitable, isang bagay na isang tao na frail, at sa harapan ng Diyos, we as Gentiles, tayo po ay dogs lamang. Kaya ang tanong ganito sino ka para pag-alayan ng Diyos
ng kanyang buhay. Alam niyo bakit? Yan po yung grace ng Diyos. Thank God. Na Hallelujah. Thank you, every Lord. time na nare-remind tayo sa krus ng Kalbaryo, it will lead you to think of God's amazing grace for us. Every time na Amen. tayo po ay iniisip natin yung ginawa ng Panginoon sa cross, maaalala natin, ito po ay magbibigay sa atin ng kaisipan. Thank God for His amazing grace. Wala ka, Yes. hindi ka karapat-dapat, you're just dust, you're just worm, you're just unprofitable, ikaw ay isang dogs lamang, and yet because of His grace, pinag-alayan kanya ng kanyang buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Remind me of the Hallelujah. cross. And every time tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of His unlimited forgiveness for the sinners. Amen. Amen. It will lead you to think of His unlimited forgiveness for the sinners. Okay? Ang sabi sa Luke 23:34, then said Jesus, Father, forgive them, for they know what they do. And they parted His raiment and cast lots. In spite doon sa ginawa ng tao sa Kanya, sabi ng Panginoon, Father, forgive them. Ang sabi sa Ephesians chapter 1, verse number 7, in whom we have redemption through His blood. Napakahalaga po yun. Yun ang ginawa ng, alam nyo, sa Colossians, mamaya, ilabas ko na po, sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Inalis na mga modern version yung through His blood na yan sa Colossians 1:14. Napakahalaga yun eh. Dahil yun po ang magiging susi para ang tao po ay mapatawad ng Diyos at matubos. Kailangan Amen. po may payment na kailangang ipangbayad. Pag sinabing tubos, may payment po na naganap Amen. Okay? Hindi just person na namatay ang ating Panginoon. Hindi. Meron po siyang ipinangbayad bilang katubusan sa iyong kapatawaran ng kasalanan. At thank Thank God you, Lord. because of the cross, every time na tayo po ay nare-remind doon sa ginawa ng Panginoon sa cross, it will lead you to think of His unlimited forgiveness for the sinners. Amen. Thank you, Lord. Kaya kahit na gaano ka karumi ang tao, kahit na gaano ka sabi nila, sobrang makasalanan. Bagamat lahat po tayo makasalanan. Amen. Kahit na ikaw ay kriminal, walang limit yung kapatawaran ng Diyos. Every time Thank you, na Lord. kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon, ikaw, kaibigan ko, ikaw ay nakikinig ngayon at hindi pa alam, sigurado ang iyong kaligtasan. Thank you, Lord. At ikaw ay patuloy na nakalublob sa karumihanan ng kasalanan. At kung ngayong oras na ito, ikaw ay sasampalataya, maniniwala doon sa kasapatan ginawa ng ating Panginoon na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Instantaneously, nakamtan mo yung kapatawaran ng Diyos. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Amen. Every time na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of His unlimited forgiveness for the sinners. Amen? Amen. Okay? Another thing po. Number 6. Every time na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of His unconditional love for us. Amen? Amen. Thank you, Lord. Sa cross po, na-display po yung kanyang love. Okay? Amen. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse number 4, but God, who is rich in mercy, for His great love, Amen. He loved us. Alam nyo, ang Diyos po, hindi katulad ng tao Ang galing lang magsalita pag sinabi niyang, mahal ko ang Panginoon. Pero ang Diyos, nung sinabi niyang, mahal ka niya, ang sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world. Paano niya pinatunayan yung pagmamahal niya sa'yo? That He gave. He gave His only begotten Son. Thank And you. every time na tayo po ay nare-remind sa cross, patuloy po tayong maaalala natin, maiisip natin yung unconditional love ng Panginoon sa atin. Minahal ka niya
without any condition. Walang nakita ang Diyos para ibigin ka niya eh. Walang sa iyong sarili, sasabihin mo, kaibig-ibig ka. No! Ang karapat-dapat lamang sa tao ay parusahan sa impyerno. Walang nakita ang Diyos sa iyo para ikaw ay ibigin niya. Yes, thank you, Lord. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse number 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Okay? Ang sabi nga, another verse pa po, John chapter 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Yan po yung greater love. Yung buhay mo, yung buhay ng ating Panginoon, is talking to himself. Yung buhay niya ay ibibigay niya para sa iyo, mga minamahal. Okay? I want you to note the word for us. Tignan niyo, 2 Corinthians 5:21. Yung word na for us, ginawa niya to ng dahil po sa atin. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay? Sabi sa verse 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Tingnan nyo, Galatians 3:13. I want you to note the word for us. Galatians chapter 3 and verse number 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Tingnan nyo? Sa 2 Corinthians 5:21, He became sin for us. He made a Amen. curse for us. Ang sabi sa Galatians 3:13. 1 Corinthians 15:3. Napakahalaga po yan. Bantayan po natin yung Satan. Napakahalaga po yan. 1 Corinthians 15:3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for us. Lahat ng ito ginawa niya dahil sa iyo, para sa iyo. Amen. Thank you, Lord. He became sin for us. Hallelujah. He became curse for us. He died for us. Kaya every time na tayo po ay nare-remind, every time na tayo po ay bumabalik sa cross ng Kalbaryo at minemeditate natin yung cross, it will lead you to think of His unconditional love for us. It will lead you to think of the awfulness of sin. It will lead you to think of God's judgment upon sin. It will lead you to think of the torture na dinanas ng ating Panginoon. It will lead you to think of His unlimited forgiveness for us. It will lead you to think of His amazing grace for us. Amen. 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 And then number 7, every time na tayo po ay nare-remind po sa ginawa ng Panginoon sa cross, it will lead you to think of the power of Christ's death on the cross. Amen. Ito po ay magbibigay sa atin ng kaisipan kung papaano po yung kapangyarihan ni Kristo laban sa kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 14. Satan is defeated. Hebrews chapter 2 verse 14. Sabi sa Hebrews chapter 2 verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is, the devil. Sa kamatayan ng ating Panginoon, He defeated Satan. Through His death, He might destroy him that had the power, okay, of death, that is, the devil. The middle wall of partition has been broken down. Amen. Ito po yung kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Na-defeat yung kamatayan, lupig niya ang kamatayan, and that is the devil. Nawasak po yung middle wall of partition na naghahati between Jew and Gentiles. Ang Gentiles po ay wala pong, basahin po natin, Ephesians chapter 2. Mas maganda basahin po natin. Amen? Ephesians chapter 2, verse 11.
Okay, to 13. No? Hanggang verse 14 po. Sabi sa verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at that time, nung naka-erect pa po itong middle wall, ano po tayo? That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ito po ang kalagayan po natin na mga hintil nung naka-erect pa yung middle wall. Pero nung napako po ang ating Panginoon, but now in Christ Jesus, ye were sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Amen, amen. Amen. For He is our peace. Bakit? Naging siya ang ating kapayapaan. What broke made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished, okay, now in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make up himself of twain one human, so making peace. Ituloy natin hanggang verse 16. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross. Amen. Amen. Having Thank you, slain Lord. the enmity thereby. Every time na nare-remind po tayo sa cross, it will lead you to think of the power of Christ's death on the cross. Hellish vanquished. Ang impyerno po ay nilupig po niya. Hindi po siya nanatili po doon sa hell. Nag-resurrect po ang ating Panginoon. Ano pa po? The final sacrifice was over. Hebrews chapter 10. Kaya, ang tao po hindi niya na kailangang magsakripisyo para maligtas. Kasi sabi sa Hebrews chapter 10, verse 10 to 12, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, talking to the Lord Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Thank God. Every time na tayo po ay nare-remind sa ginawa ng Panginoon sa cross, mariremind tayo doon sa final sacrifice ng ginawa ng Panginoon. Kaya no need ng animal sacrifices, no need ng pilitensya, no need ng anumang mga pagpapakasakit at paghihirap ng mga pagano, ng mga religious denominations, sapagkat once and for all, mga minamahal, doon sa Amen. cross, Amen. the final sacrifice was over. Amen. Thank you, Lord. Our sin had been paid in full. Thank you, Lord. Hallelujah. Every time na tayo po ay nare-remind sa ginawa niya sa cross, it will lead you to think of the power of Christ's death on the cross. Bakit? Kasi yung binayad po ng ating Panginoon, paid in full, hindi po installment. Kaya yung kaligtasan po natin, buo po yun. Hindi putol-putol na kaligtasan. Hindi yung ligtas ka ngayon, bukas hindi ka naligtas. Sa susunod, ligtas ka na naman. Hindi ka na. Hindi po. Binayaran po niya. Sabi sa John chapter 19 verse 30. Nung ating Panginoon ay bago po nalagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa John chapter 19 and verse number 30. When Jesus therefore had received the vinegar, He said, it is finished. Amen. Why? Thank you, Because Lord. our sin had been paid in full. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise you, Praise God. Jesus. Every time na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of the power of Christ's death on the cross. Amen. Ito po yung pangwalo. Every time na tayo po ay nare-remind sa cross, it will lead you to think of thanking Him for all the things He had done for us. Every time na tayo po ay nagme-meditate, every time na tayo po ay bumabalik doon sa cross, ito po ang maghahatid sa iyo. Ito po ang magmo-motivate sa iyo. Pasalamatan siya.
sa Thank you, lahat Lord. ng ginawa niya Amen. para sa iyo at para sa akin. Amen? Sabi po dyan, doon sa Luke chapter 17, yan po yung kasaysayan po ng ketongin. Okay? The lepers came to Jesus for a cure. He healed them. And one came back to give thanks. Alam po natin yung kwento na yan. Yung story na yan doon sa Luke chapter 17 verse 11 to 19 na merong 10 ketongin, pinagaling ng ating Panginoon pero isa lamang ang bumalik. Buksan po natin doon at meron tayong mga ilang portion na babasahin doon. Luke chapter 17. Bumalik po nga yung isa eh. Sa verse 17, for the sake of time, Luke chapter 17, verse 17. Maganda itaas natin. Verse 15. And one of them, when he saw that he was healed. Pero lahat sila na-healed eh. Pero, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. Makikita natin yung tao po, ang buhay ng mga tao po ngayon, lalo mga kabataan, ungrateful to parents, ungrateful toward one another, ungrateful to God. Ang tao po, wala pong pasasalamat eh. Araw-araw ang tao nagmomormor, nagko-complain. Pero ngayong umagang ito, balik tayo sa cross. I-remind natin ang ating sarili sa ginawa ng Panginoon sa cross. At kapag ka nandun ka, minemeditate mo yung cross, yung ginawa ng Panginoon sa cross, it will lead you to think of thanking Him for all the things He had done for us. Alam nyo, itong lepers na to, itong one leper, he is thankful for God's love. Dahil po sa pagmamahal ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. At dapat po, marapat lamang na tayo po ay magpasalamat doon sa pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon. Yes, Lord. What is it that moved the Lord? Ano bang nag-move sa Kanya? Compassion, para tayo po ay mahalin. Yes. Number 2, he is thankful for the cleansing power of Christ. Itong ketongin na to ay thankful po siya doon sa pagmamahal ng Diyos. Dahil alam niyo kapag ka ikaw ay may ketong, walang tao magmamalasakit sa iyo. Walang tao magmamahal sa iyo. In fact, pati pamilya mo, iiwasan ka eh. Ilalayo ka, i-isolate ka, walang taong magmamahal sa iyo. At isang araw nakaharap niya ang ating Panginoon. Nagkaroon ng compassion, nagkaroon ng pagmamahal. And because of that, itong lalaking ito, itong ketongin na ito, ay bumalik siya para magpasalamat doon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Not only that, he is thankful for the cleansing power of Christ. Thank God, nung tayo po ay na-save, nung tayo po ay kumilala doon sa kasapatan, tinanggap natin yung payment na yon. At nanampalataya tayo doon sa kasapatang ginawa ng ating Panginoon. Tayo po ay nilinis ng Panginoon sa lahat ng karumihanan. And thank God for the cleansing power of Christ because of the blood of Christ. It was, alam niyo bakit yung ketong? It was incurable, it was defiling, and yet, nilinis tayo ng ating Panginoon. And then last, he is thankful for Christ's desire for fellowship. Sabi ng ating Panginoon, hindi ba 10 kayo? Nasaan ang 9? Ang minamahal, sana maalala natin palagi na every time tayo po ay nare-remind sa cross, maalala natin magpasalamat. Amen. Yan po yung pinaka bottom line ng mensahe ngayong umaga. Na ma-remind tayo, no? Thank God. Pag binabasa ko po yung mga reference patungkol sa kamatayan ng ating Panginoon, ito po yung maghahatid sa aking kaisipan. Oh, thank you. I'm not worthy
I don't deserve that. Amen. But thank you, Lord, Yes. sa lahat ng ginawa mo sa akin. Amen. It will lead you to think of thanking Him. Amen. Thank All you, the Lord. things He has done. Yes, Lord. Dapat every time na tayo po ay nagkakaroon ng mga bagay sa mundong ito at masyado na tayo maraming iniisip, sana may mga time sa buhay natin na nagpo-focus muna tayo Yes. at umupo sa isang tabi at i-remind natin yung sarili natin doon sa ginawa ng ating Panginoon para nang sa ganoon magbigay sa atin ng kamalayan, magbigay sa atin ng motivation. Lord, Amen. thank you. Yes, oh Lord. Thank you for what you have done. Thank you sa ginawa mo sa cross ng Calvary. Let's pray. Bilang Amen. Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa kabutihan ninyo. Amen. Salamat sa inyong pagmamahal. Napayubay kayo sa krus ng Calvary. At every time na kami po ay magme-meditate, Yes. palagi naming i-remind ang aming sarili doon sa ginawa niyo sa krus. Marami kaming isipan na maiisip palagi. May isip namin na magpasalamat sa inyo. Yes. May isip namin yung kapangyarihan ninyo. Nilupig Amen. nyo ang kamatayan. May isip namin yung amazing grace na hindi kami karapat-dapat. May isip namin yung horrible effect ng sin. Amen. May isip namin yung unconditional love na natanggap namin sa inyo. Lord, thank you for the cross. Thank you for the Yes. cross. Amen. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. amen. God bless you. Maraming salamat po, Pastor. Amen. Back to you po, Pastor.